Magsimula dito kay YouTube at gumawa ng sarili mong YouTube channel this 2025. Hindi pa naman ganun kalakihan yung kinikita ko monthly dito kay YouTube, pero malaking tulong na din. Yung total nga na kinita ko last year dito kay YouTube ay nasa 76,850 pesos din. Wow! Alam mo ba na may bagong update sa algorithm ni YouTube ngayon, na kung saan kahit nabaguhan ka pa lang na content creator dito, ay malaki na yung chance na ma-recommend yung mga videos mo. Marami nga ngayon yung nagkukumpara kay Facebook at YouTube since na medyo bumaba ang kitaan sa Facebook. Pero para sa akin, mas mabilis ma-monetize dito kay YouTube basta alam mo lang yung niche mo. Guys, sa mga hindi pa po nakakaalam, almost 3 years na din pala akong part-time content creator dito kay YouTube. And at the same time, full-time na. Ang galing, diba? Kahit nasa bahay lang, pwede kang magkaroon ng passive income dito kay YouTube. Kaya naman, kung buo na yung loob mo at gusto mo nang gumawa ng sarili mong YouTube channel, panoorin mo lang ang video na to. Pero bago yan, make sure lang na naka-like and subscribe ka sa aking channel at i-hit mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. Katulad nga ng sinabi ko kanina, may bagong update sa algorithm ni YouTube, guys, and may bali-balita na malaki yung chance, lalong-lalo na sa mga baguhan na content creator ngayon, na mai-recommend ni YouTube yung mga videos ninyo. And that's good news sa mga magsisimula pa lang kay YouTube this 2025. Meron pa akong napanood, guys, na mayroon talagang nakatalaga na YouTube team na nakafocus lang doon sa mga content creator na baguhan para mai-recommend or ma-boost yung channel nila, yung mga videos nila. Yes, kahit na bago ka pa lang dito at hindi pa ganun kalaki yung channel mo, so meron na kaagad chance na mai-recommend ni YouTube yung mga videos mo. Okay, let's proceed na sa pinaka-topic natin for today. Paano nga ba magsimula dito kay YouTube at paano gumawa ng sarili mong channel this 2025? So unang-unang kailangan nyo pong magkaroon ng sarili nyong Google account para makagawa po kayo ng inyong YouTube channel. Sa paggawa po ng Google account, punta lang kayo sa inyong Google, click nyo lang po yung Google and then click nyo yung profile ninyo na nasa taas, then click nyo itong arrow na to sa bandang right side and then click nyo po yung add another account. And then click nyo lang po yung create account, click for personal use, and then click next. Then fill up nyo lang yung first name and last name, click next. And then fill up nyo lang po yung mga hinihingi sa inyo, yung birth date nyo, and then yung gender. And then click next lang. Then next naman is yung inyong username. And then click next, and then of course mag-set kayo ng inyong password dyan, and then click next. So ayan, nakapag-set up na po kayo mga ma'am sir, basahin nyo lang po yung privacy and terms and then click I agree, and then may lalabas po dyan na ganito, click nyo lang yung accept. So ayan na, na-set up na natin yung ating Google account mga ma'am sir para sa ating YouTube. Pangalawa, pagkatapos mong gumawa ng Google account, pumunta ka lang sa YouTube para makapag-create ka ng channel. Next step is dito na po tayo kay YouTube. So i-click nyo lang po yung inyong profile. So ito po sa pinakababa yung may you, click nyo lang po yan. And then kapag nandiyan na po kayo, hanapin niyo yung account na ginawa niyo sa Google kanina, yun po yung inyong i-click. Once naka-sign in na po kayo, choose nyo lang po iyang create a channel. Ayan, maglalagay lang po kayo dyan ng inyong profile picture. So for example, ako, ito yung gagamitin ko sa channel na gagawin ko. Pili lang tayo. So ito yung gagamitin ko. Then sa pinakababa, makikita nyo yung handle. So pwede nyo po i-edit yan kung ano yung prefer ninyo. Then after, for example, yan po. And then edit nyo lang. Ngayon, okay na po yun. Then dito sa name mga ma'am sir, ito na po yung inyong channel name. So ako, ito yung nilagay ko na channel name na gagamitin ko. So depende sa inyo kung ano po yung prefer ninyo gamitin na channel names para sa inyong YouTube. And then after that, kung okay na lahat, fill out nyo na, click nyo na po yung create channel. And that's it. Meron na po kayong channel dito kay YouTube. So kung tapos ka na gumawa ng Google account at mayroon ka ng YouTube channel, ang sunod mo nang gagawin ay mag-iisip ka na ng content or video na gusto mong i-upload sa channel mo. At ito na yung isa sa mga challenging dito bilang isang content creator kay YouTube. So dito na pumapasok ang tinatawag na niche. Para sa akin, napaka-effective nito para mag-grow yung YouTube channel mo. So dito, you need to choose the right content na sa palagay mo, yun yung strength mo. And once you find out yung pinaka-niche mo, sure ako na hindi ka mahihirapan para mag-grow yung YouTube channel mo.
Alam nyo guys, ganun talaga yung feeling sa una. There are times na darating na medyo tatamarin ka kasi nga nagsisimula ka pa lang at meron kang tina-target na requirement ka YouTube. Ganun talaga. Dito ka YouTube, kailangan mo talagang i-work out yung channel mo. At first, medyo mag-e-explore ka pa niyan. Pero importante rin na ini-evaluate nyo rin yung mga videos ninyo. Kung alin sa mga videos ninyo, yung mayroong pinakamaraming views, gumawa lang kayo ulit ng ganong klaseng video. Ibig sabihin lang nun, yung video na yon na may maraming views, yun yung video na nagugustuhan ng mga viewers ninyo. And sooner or later, yan na yung magiging pinaka-niche nyo. Panglima, huwag kang hihintong matuto. Continue to learn new ideas, yung mga diskarte dito kay YouTube. Paano mo marireach yung mga requirements para ma-monetize dito. So ano-ano na nga ba yung mga requirements dito kay YouTube para ma-monetize this 2025? So I'll make a separate video for that mga mamser, yung pinaka-updated this 2025 na mga requirements ngayon kay YouTube. Basta sa ngayon, kailangan nyo munang aralin or alamin yung mga basic para mag-grow yung channel nyo dito kay YT. So ano-ano ba yung tinutukoy kong mga basic? Number 1 is yung paggawa ng topic or pag-isip ng topic, yung tema ng video na gagawin ninyo. Pangalawa, yung title. And pangatlo, yung thumbnail. Pang-apat, yung description. Iilan lang yan sa mga basic dito kay YouTube na kailangan nyo talagang aralin. So, yung topic guys, dito sa topic, ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat alam ninyo yung paggawa ng topic. Mag-isip kayo ng topic na makaka-connect or makaka-relate yung mga viewers ninyo. And also yung title guys, dapat yung title is match din doon sa video na gagawin ninyo. As much as possible, yung title na gagawin ninyo is hindi ganun kahaba. No need na mahaba yung title as long as catchy, very interesting sa mga viewers, okay yan. Same with the thumbnail mga mamser. Itong thumbnail mga mamser, malaki rin yung impact or hugot nito kapag gumagawa kayo ng video or pagiging isang content creator dito kay YouTube. Kailangan na match yung topic at yung title ng video ninyo sa kung anong gagawin ninyo na thumbnail. I suggest na gumawa kayo ng thumbnail na walang masyadong maraming nakasulat, hindi magulo tingnan, malinis, sa same time, very catchy, very interesting sa mga viewers na talagang mapapaklik sila once na mabasa nila or makita nila yung thumbnail ninyo. Diba kahit naman tayo, no, i-apply na lang natin for example sa atin. Kapag nakita natin na yung thumbnail ng isang video is very interesting, very attractive, di ba mapapaklik ka talaga, mapapa-open ka talaga hanggang sa panonoorin mo na siya. Sabi ko nga, mas malinis yung thumbnail, much better, mas maganda yung nababasa talaga. For me, on my own experience is effective sa akin yung ganong mga thumbnail. And ako, most of the time kasi gumagawa ako ng thumbnail ko sa CapCut before sa Canva. And now na-discover ko na mas mabilis pala sa CapCut. Okay, next naman sa description. So sa description guys, i-explain nyo lang kung para saan or kung saan patungkol yung video na ginawa ninyo. Pwede kayong maglagay ng mga notes, disclaimers, tags, link sa description ng videos ninyo. Yang apat na basic na yan mga mamser, aralin nyo yan dahil malaki yung tulong yan at malaki yung impact niyan para mag-grow yung inyong YouTube channel. At sinasabi ko sa inyo na kapag nakabisado nyo yung apat na mga basic na yan, sisiyo na lang sa inyo yung paggawa ng mga videos dito kay YouTube. Pero of course, wag pa rin kayong titigil na matuto at mag-research dahil kahit nga mga big content creator, yung mga sikat na ng mga content creator na yan, nagre-research pa rin sila kung paano mas mag-i-improve yung mga YouTube channel nila. And also, isa nga din pala ito sa kinakailangan nyo kapag gusto ninyong magsimula maging isang content creator dito kay YouTube. So, kinakailangan nyo rin mag-build ng confidence dito. So, kinakailangan talaga na mayroon kang self-confidence kapag papasukin mo ang pagiging isang content creator dito kay YT. Kahit ako, mga ma'am sir, until now, so medyo nahihiya pa rin akong humarap sa camera. May konting kaba pa rin, pero hindi na katulad noon na nagsisimula pa lang. So, kinakailangan nyo talagang mag-build ng confidence dito para ma-deliver ninyo ng maayos yung content na gagawin ninyo.
And also mga ma'am sir, isang tip din na mabibigay ko sa inyo kung magsisimula ka pa lang sa pagiging content creator. Huwag mo munang isipin yung mga bagay na kasi wala akong magamit na magandang camera, wala akong magamit na magandang pang-edit na laptop, wala akong magamit na maayos-ayos na microphone. Sinasabi ko sa inyo mga ma'am sir, pwede kang mag-start kung anong meron ka. Ako nga noon, kahit nga sobrang labo ng cellphone ko, so talagang pinush ko kasi ganun talaga kapag gusto natin at may pangarap tayo, ipupush natin. So pwede ka namang mag-upgrade ng mga gamit mo pang vlog. Once na kumikita ka na or monetize ka na, mabilis na lang yan, madali na lang yan. So ayan muna yung mai-share ko sa inyo about kung paano magsimula kay YouTube this 2025. Anyway, kung meron kayong mga question or katanungan, i-message nyo lang po ako sa aking Telegram account below. And if you think na nakatulong sa inyo yung video ko, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung notification bell natin para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. So yun lang mga ma'am sir, have a nice day, thank you for watching and see you on my next video. Bye po!